Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1456, Deadly Sword. Ang mamamatay tao ay nagiging isang demonyo. Naging itim ang buong katawan niya. Pagkatapos ay tinitigan siya ni Lin Fang at sinabing, "Tingnan mo ako." Sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Lin Fang ang kanyang lakas ng pagmumura ng demonyo. Tumingin lang siya sa mga mata ng kanyang kaaway at sumigaw. "Pumunta ka, boom." Ang Demon Chi ay lumipad sa kalangitan, patungo sa kanyang kaaway. Sa ganoong nakakatakot na pag-atake, ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi ay maaaring maging mga demonyo, ngunit ang cultivator na iyon ay nakakagulat na lumalaban pa rin. Ang cultivator ay tumingin muli kay Lin Fang, ngunit siya ay mukhang normal muli. Nakabawi na siya at malamig na ngumiti. Hinihingi ni Lin Fang ang kanyang lakas ng dugo at nagsimulang umawit ang dragon. Sobrang lakas, sabi ng assassin na nakasimangot. Gumagamit si Lin Fang ng absorbing abstruse energy para lunukan ang kanyang sound waves gamit ang kanyang lakas ng dugo. Nakaka-absorb siya ng sound waves. Biz. Ang assassin ay nag-condense ng isang espada. Pagkatapos ay kumilos siya ng napakabilis na ang mga tao sa paligid niya ay nakarinig ng isang sonic boom. Habang lumilipad siya pasulong, ang kanyang espada ay naging isang hagdanan. Nang gumawa ng espada ang ibang lalaki, naglabas din si Lin Fang ng sword energies, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang Desolate Shun na attack. Ito rin ay napakabilis. Nagbanggaan ang dalawang espada, at lumaki ang hagdanan na gawa sa enerhiya. Kasabay nito, ang assassin ay naglabas na ng pangalawang atake ng espada. Ang paglipad ng mga hagdan na gawa sa mga enerhiya ay mas lumapit kay Lin Fang. Ang espadang iyon ay nagparamdam kay Lin Fang na parang nasusuka. Biz. Bumaha ang mga enerhiya ng kamatayan at nasira ang hagdan. Napakaraming enerhiya sa kalangitan kaya halos hindi makita si Lin Fang at ang kanyang kaaway. Ang kaaway ni Lin Fang ay naglalabas ng mga sword energies na muling naging isang dambuhalang hagdan, mabilis na lumaki muli. Ang assassin ay nagulat din tulad ni Lin Fang. Nakalusot pa lang si Lin Fang sa ika-6 na layer ng Zun Chi ngunit kaya pa rin niyang labanan ang kanyang mga atake ng espada. Mamatay. Mamatay. Nagbanggaan ang dalawang sword light. Pagkatapos, ang assassin ay naglabas ng soundwave energies habang si Lin Fang ay naglabas ng lakas ng pagmumura. Pareho silang napaatras. Pagkatapos ay itinuro ng assassin si Lin Fang at sumigaw. Mamatay. Ang paglipad ng mga hagdan ay nahati sa ilang mga espada na lahat ay gumagalaw patungo kay Lin Fang. Mamatay. Sigaw ulit ng assassin. Ang lupa at langit ay nagiging hindi mabilang na mga espada, na lahat ay gumagalaw patungo kay Lin Fang. Immortal. Sigaw ni Lin Fang. Naglabas siya ng sword energies na naglalaman ng kamatayan at immortal na enerhiya, pati na rin ang puwersa ng lupa at langit. Lumabas ka, malakas na sigaw ng assassin. Ang mga ilaw ng espada ay tumaas sa hangin. Iniunat niya ang kanyang kamay at ang espiritu ng kanyang espada ay sumanib sa puwersa ng lupa at langit. Gaano kalakas? Naisip ni Lin Fang matapos makita ang espiritu ng kanyang kaaway. Pinakawalan niya ang Demon Chi na naging isa pang demonyong hari. Lumabas ka, sigaw ni Lin Fang. Roar, boom, boom. Galit na sigaw ng kanyang Dragon King at tumalon palabas ng katawan ni Lin Fang. Kunin mo, sigaw ni Lin Fang. Inilabas niya ang kanyang napakalaking palakol, isang walang kapantay na banal na sandata, at ibinigay ito sa hari ng demonyo. Kasabay nito, inilabas niya ang palakol ni Zuan Yuan. Nagulat ang assassin. Ang demonyo ni Lin Fang ay nagkaroon ng anyo at maaaring gumamit ng mga armas. Sa wakas, ito ay halos totoo. Isip ni Lin Fang. Pinag-aralan ni Lin Fang ang hari ng demonyo na iyon sa Demon Shrine sa ika-8 palapag, ngunit wala pa siyang nagawa maliban sa isang ilusyon hanggang sa puntong iyon. Ang Demon Chi ni Lin Fang ay nawala at sumanib kasama ang hari ng demonyo. Napapalibutan pa rin siya ng walang katapusang dami ng sword chi. Kumislap ang mga mata ng assassin. Nais niyang lumikha ng isang hole gamit ang kanyang espiritu ng espada, at pagkatapos ay gamitin ang kanyang mga lakas upang higpitin si Lin Fang at patayin siya. Mamatay. Sigaw ng assassin. Gumalaw ang kanyang espada patungo kay Lin Fang. Galit ding umungal ang hari ng demonyo at itinapon ang sarili sa assassin gamit ang kanyang palakol. Lumuhad din si Lin Fang. Napakaraming atake ng espada ang ginamit niya sa maikling panahon. Ngunit hindi siya kumibo, lumaban siya na parang isang tunay na mandirigma. Bumangon siya sa hangin at nag-condense ng higit pang walang kamatayang enerhiya. Maraming tao sa Sword City ang nagtaas ng ulo at pinapanood ang labanan sa kalangitan. Mag-ingat ka, sigaw ng isang tao sa likod ni Lin Fang. May biglang umatake kay Lin Fang, kahit na nasa gitna na siya ng nakakatakot na labanan. Isang assassin. Nakalimutan niyang nakikipaglaban siya sa mga assassin sa isang segundo. Naghintay sila ng pinakamagandang pagkakataon para salakayin siya. So close yet so far. Galit na isinigaw ni Lin Fang ang teknik. Gayunpaman, ang kanyang walang laman na mga ilaw sa espasyo ay agad na nawasak ng mamamatay tao. Kailangan lang ni Lin Fang ng isang millisecond para maglabas ng walang laman na space energy at mawala, ngunit hindi siya bibigyan ng kanyang kaaway ng pagkakataong iyon. Mamatay. Sigaw ng tagamasid, pinaputukan ng palaso ang umatake kay Lin Fang ng gulat na gulat. Biz. Tumayo si Lin Fang, ngunit ang espadang iyon ay tumagos pa rin sa kanya. Ang nakamamatay na abstruse energies ay nagsimulang kumaagnas sa loob niya.
Biglang nagmula sa katawan ni Lin Fang ang isang koro ng mga dragon na umaawit. Tumayo ang assassin at malamig na ngumiti. Bumaling siya sa katatapos lang na umatake kay Lin Fang nang may pagtataka, basang-basa siya ng dugo at mukhang namutla. Sabi niya, "Fourth, hayaan mo akong bahala dito. Kailangan kitang tulungan." Nakangiting sabi ng pang-apat na assassin. Ang taong mahigpit na nakalaban ni Lin Fang ay ang pangatlong assassin. "Mag-ingat ka, marami pang mga assassin na natago," sabi ng tagabantay kay Lin Fang. Pagkatapos, lumitaw ang isang dosenang mas malakas na mamamatay tao. Ang mukha ni Lin Fang ay nakamamatay na mapatla. Naglabas siya ng life abstruse energy at gumaling, ngunit hindi ito naging mabilis. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1457, galit na galit. Laming-galing si Lin Fang sa kanyang itim na mga mata at galit na sumigaw. "Ilan ba kayo dyan?" Ramdam ni Lin Fang ang kanilang chi, ngunit mahirap malaman kung gaano karaming tao ang umaatake sa kanya. Noong nakaraan, sa tuwing inaatake siya ng mga assassin, hindi ganoon karami. Sa pagkakataong ito, binubunot na nila ang lahat ng putok. 9 na assassin, at doon, may ilang tao na maaaring umatake din. Paus na sabi ng Watcher kay Lin Fang. Ilang sandali pa, sumigaw ang Watcher na malamang ay ang tunay niyang boses. Bukod pa riyan, ang totoong boses ng Watcher ay halos parang boses ng babae. "Nasugatan ka ba? Ayos ka lang?" Paus na tanong ng Watcher gaya ng dati. "Kaya mo bang magpana ng palasus sa kamihan?" Tanong ni Lin Fang sa Watcher gamit ang telepathy. Ang Watcher ay nanatiling tahimik sa loob ng ilang segundo at sumagot. Sige. Sige, humanda ka sa pag-atake." Inilabas ni Lin Fang ang sword chi gamit ang magkabilang kamay niya. Pinagsama niya ang dalawang nakasisilaw na espada at mga ilaw na nagpapaliwanag sa kalangitan. Ang kanyang mga espada ay partikular laki. Parami ng parami ang nagtipon sa ibaba nila upang obserbahan ang dakilang labanan. Maraming tao ang nakakilala sa Imperial Assassin Union at Lin Fang. Bukod, sa kabilang panig, ang demonyong hari ni Lin Fang ay nakikipaglaban din gamit ang kanyang palakol. Ang palakol na iyon ay tumitimbang ng higit sa 1 tonelada at madaling makasira ng isang bulubundukin. Patuloy itong humahampas sa pangatlong mamamatay tao, na nasugatan na at hindi na kayang makipagkompetensya sa hari ng demonyo. Sa kabutihang palad, siya ay mas mabilis kaysa sa hari ng demonyo. Sinabihan niya ang ika-4 na assassin na pumunta at patayin si Lin Fang. Kahit na ang dalawang pangunahing mamamatay tao ay hindi masaya na makita ang isa't isa, sila ay gaman din dahil hindi nila kayang harapin si Lin Fang ng mag-isa. "Aatake ako," sabi ng tagabantay kay Lin Fang. Sa isang iglap, lumitaw ang 9 na Watchers, ngunit wala silang pana, mga palaso lamang. Ang bawat isa ay naglalayon sa iba't ibang mga target at umatake sa parehong oras. Nagulat si Lin Fang, ngunit mabilis siyang nakabawi at umatake din. Slash, slash. Lumipad ang dugo nang biglang sumulpat ang ilang nagtatago, nasugatan o namatay. Sa 9 na target, 4 ang agad na napatay ni Lin Fang, 2 ang nawalan ng braso, 1 ang nawalan ng paa, ang isa ay patayo na naputol sa 2, at 1 lang ang nauwi sa bahagyang pinsala. Hindi sila bahagi ng 7 elite assassin. Isinasaalang-alang na kahit na ang ikatlong assassin ay natalo kay Lin Fang, ang mga regular na assassin na iyon ay hindi maaaring makipagkompetensya kay Lin Fang. Ang pang-4 na assassin ay napakalakas, ngunit hindi niya inatake si Lin Fang. Sa halip, itinapon niya ang sarili sa Watcher. Alam din niya ang bilis ng abstruse na enerhiya, kaya ang kanyang bilis ay walang kapantay. Ang mga ilusyon ng Watcher ay bumaril ng mga palaso sa ika-4 na mamamatay tao. Kasabay nito, isang nakakatakot na mapang-api na enerhiya ang bumaril, ngunit ang ika-4 na mamamatay tao ay madaling nakaiwas sa mga pag-atake. Papalapit siya ng papalapit, naiwan ang mga nakakasilaw na ilaw sa likuran niya. Anong mabilis na espada? Isip ni Lin Fang. Masyadong malapit na ang kalaban sa Watcher. Sa likod, napagtanto ni Lin Fang. Ang ikatlong assassin ay umaatake din. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at naglabas ng puso. Nayanig ang langit nang ang puso ay naging palasyo at nabangga ang mga assassin. Ang dambuhalang palasyo ay nagbabadya sa hangin nang buksan ni Lin Fang ang pinto at sinabi sa tagamasid. "Pumasok ka sa loob." Napansin ni Lin Fang na ang kanyang Watcher ay hindi kasing lakas ng Watcher ni Wen Tiange. Kahit na hindi niya makita ang antas ng cultivation ng Watcher na iyon, nararamdaman niya ang kapangyarihan ng kanilang mga arrow. "Sige, mag-ingat ka," sabi ng Watcher na tumatango. Pagkatapos ay tumalon siya sa palasyo ng Jade Emperor. Ayaw niyang magpanggap na kaya niyang ipagpatuloy ang laban, alam niyang mas malakas si Lin Fang kaysa sa kanya. Matapos mawala ang Watcher sa palasyo, naging maliit muli ang palasyo ni Lin Fang. Pagkatapos ay tiningnan niya ang pang-4 na assassin sa malamig na paraan. Kasabay nito, lumitaw ang isang cetro sa kanyang kamay. Siya ay lampas sa galit. Tumingon siya at tumingin sa mga ordinaryong assassin gamit ang kanyang itim na mga mata habang pinakawala ng nakakatakot na death chi. Ang lakas ng pagmumura ay naging kulay abo ang mga assassin na iyon. Gusto nilang tumakas at magtago ngunit hindi nila magawa. "Mamatay kayong lahat." Galit na sigaw ni Lin Fang. Nakapalibot sa kanilang mga katawan ang nakakatakot na death curse ng energy, at kasabay nito, naglabas si Lin Fang ng sword energies na pinugutan silang lahat ng sabay-sabay.
Tumingon si Lin Feng ngunit nalaman niyang nawala muli ang pang-apat na assassin. Ang makajos na kamalayan na palasyo. Sabi Lin Feng. Sa isang iglap, lumitaw ang isang nakasisilaw na makajos na kamalayan na palasyo. Asar! Sigaw ni Lin Feng. Ang kanyang makajos na kamalayan na palasyo ay naging 10,000 mga thread ng kamalayan at sila ay lumipat sa bawat direksyon sa paligid niya. Napakabilis, isang himla ng kanyang makajos na kamalayan na palasyo ang humipo sa isang bagay. Agad na sumugod si Lin Feng patungo sa direksyong iyon habang pinakawalan ng sword. Slash, slash. Lumitaw ang espada ng kalaban. Alam niyang hindi na niya kayang itago pa. Halos sa sandaling lumitaw ang kanyang espada, bumangga ito sa desolate siya na attack ni Lin Feng. Nawala si Lin Feng at naglabas ng mas mapangumpa na enerhiya. Sumpa. Boom. Bumangga ang sumpa na enerhiya ng Setro sa espada ng kalaban, kinaagnasan ang kanyang katawan. Gustong tumakas ng assassin, ngunit pinalibutan sila ng teritoryo ng demonyo. Isang nakakakilabot na hiyawan ang tumunog pagkatapos nawasakin ng kamatayang espada ni Lin Feng ang kanyang sariling espada. Ang espada ni Lin Feng, na naglalaman ng kamatayan at walang kamatayang enerhiya ay patuloy na umuusad at pinutol ang kanyang braso, at pagkatapos ay hinawakan siya ni Lin Feng sa kanyang lalamunan. Nawala ang kanyang teritoryo ng demonyo. Itinaas ni Lin Feng ang katawan ng pang-apat na assassin, na basang-basa na ng dugo. Hindi na ako makapaghintay na makilala ang una at pangalawang assassins. Sabi ni Lin Feng, nakangiti ng mala-demonyo. Ang kanyang sword chi ay bumaba mula sa langit habang siya ay sumigaw. Mamatay. Ang kanyang sword chi ay tumama sa katawan ng ika-4 na mamamatay tao at siya ay naging abo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1458, libingan ng espada. Ang ikatlong mamamatay tao ay natakot. Nasa malayo na siya, sumulyap sa likod niya para makitang patay na ang lahat. Ang pang-4 na mamamatay tao ay patay na. Ang lahat ng iba pang ordinaryong mamamatay tao ay patay na. Natalo na naman sila. Tiningnan siya ni Lin Feng sa malamig na paraan, pagkatapos ay mas maraming sword energies ang bumangon sa hangin. Biz. Ang ikatlong mamamatay tao ay lumikha ng isang bakanteng espasyo at lumipad papunta dito. Nawala siya sa field of vision ni Lin Feng at hindi itinuloy ni Lin Feng ang paghabol sa kanya. Lalong magiging malakas ang pangalawa at unang assassin. Ang pangatlong assassin ay napakalakas na, isip ni Lin Feng. Sino ang pinuno ng Imperial Assassin Union? Gaano kalakas ang unang assassin? Natalo sila sa pagkakataong ito, kaya susubukan nilang muli, mas malakas pa kaysa dati. Sumipol ang mga enerhiya ng demonyo at pagkatapos ay bumalik sa katawan ni Lin Feng. Inilabas ni Lin Feng ang palasyo ng Jade Emperor at sinabi sa Watcher na lumabas. Laminggalinga ang Watcher sa paligid at tumanggo kay Lin Feng bago umalis. Teka, sigaw ni Lin Feng. Huminto ang Watcher. Makikita ko ba mukha mo? Sabi ni Lin Feng. Umiling ang Watcher at paus na sinabi, Paula. Pagkatapos, umalis siya at nawala. Halos pareho sila ng mga pamamaraan ng mga assassin, ngunit ang mga Watchers ay mas mahusay sa pagtatago kaysa sa mga assassin. Tumalikod siya at lumipad patungo kay Janj. Hindi pa dumarating si Lin Feng sa Janj, ngunit ang malalakas na cultivator mula sa Janj ay naroon na naghihintay sa kanya. Nakita nila ang labanan. Jian Mo at nagpadala ng malalakas na cultivator mula sa Janj upang panuorin ang labanan. Namangha sila sa pagunlad ng kanilang young master. Maaari na niyang talunin ang mga matataas na antas na Zone cultivator. Siguro sa loob ng susunod na 10 taon, bukod sa mga emperador, walang makakatalo kay Lin Feng. Pumasok si Lin Feng sa Janj at dumiretso sa Sword Grave. Wala nang nag-alinlangan sa kakayahan ni Lin Feng. Kahit na ang espada ay bumalik, at ang mga tao ay nagtanong pa rin sa kanilang sarili tungkol dito, sila ay huminahon tungkol dito sa ngayon. Pumasok si Lin Feng sa libingan at natagpuan ang parehong matandang lalaki na nakatayo doon, naglilinis ng libingan. Biz. Isang nakakatakot na sword chi ang sumalakay sa kuweba habang nagsimulang sumipol ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Narinig ng malalakas na cultivator mula sa Janj ang espada at ang matatalim na ilaw ay lumitaw sa kanilang mga mata. Sumipol ang espada ni Emperor Wu Tianjian dahil bumalik na ang kanilang young master. Biz. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay lumipad sa paligid ni Lin Feng ng napakalakas. Tumiti si Lin Feng at hinawakan ang espada ni Emperor Wu Tianjian, ngunit patuloy itong nanginginig. Naging mabuti kayong magkaibigan. Nakangiting sabi ng matanda. Hindi masama, ang iyong chi ay naging medyo malakas. Nakalusot ka na sa ika-6 na layer ng Zun Chi at malakas din ang iyong dugo. Kumusta ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban? Madali kong mapatay ang mga ordinaryong cultivator ng ika-9 na layer ng Zun Chi. Nakangiting sagot ni Lin Feng. Nakikita ko, ang mga taong nakakalusot sa ika-9 na layer ng Zun Chi ay medyo malakas. Kung sasabihin mong madali mo silang matatalo, ibig sabihin napakatalino mo. Ipakita mo sa akin kung gaano kalakas ang iyong mga spelling ng espada. Nakangiting sabi ng matanda. Inilabas ni Lin Feng ang kanyang TNG sword. Nakasilaw at parang humihinga. Pagkatapos ay naglabas ito ng hangin, kulog, walang laman na enerhiya sa espasyo at iba pa. Hindi masama, kailangan mo pa itong itaas. Kung gayon, maaari nitong patayin ang matataas na antas ng mga Zone cultivator ng mag-isa. Walang pakialam na sabi ng matanda.
Ibinalik ito ni Linfang, tila hindi napahanga ang matanda. Alam ni Linfang na ang matanda ay hindi pangkaraniwan, kaya malamang nawala sa sarili ang paghanga sa kanya. Mister, nakapunta na ako sa sinaunang larangan ng digmaan sa dagat ng Huang at naramdaman ko ang lakas mula sa espada ni Emperor Wu Tianjian. Sabi ni Linfang, ang sinaunang larangan ng digmaan. Ang mga tao ay pumupunta doon sa loob ng 10,000 taon. 5,000 taon na ang nakalilipas, si Emperor Wu Tianjian ay isa ring malakas na cultivator kaya nagpunta rin siya doon, syempre. Walang nakakagulat dyan. Natatawang sabi ng matanda. Nakakuha ka ba ng mga buto ng kapalaran? Tanong ng matanda. Ginawa ko, tumanggo si Linfang at inilabas sila. Kapag nagamit mo ng husto ang puwersa ng lupa at langit, kapag malapit ka nang makamit ang kaliwanagan, maglagay ng binhi ng kapalaran sa iyong utak at madali mong mauunawaan ang cosmic energy. Ang iyong mga pagkakataon na maging isang emperador ay darami sa 3. Nakangiting sabi ng matanda, syempre, mas mabuting umasa sa sarili mong kakayahan at lakas. Sabi ng matandang nakaupo, nakikita ko, sa talento, palagi kang may kalamangan. Isip ni Linfang. Mas mabuting umasa sa cosmic energies ng isang tao kaysa sa mga buto ng tadhana. Ang mga buto ng kapalaran ay mabuti para sa unang hakbang habang pumapasok sa Huangqi layer. Alam ng maraming tao na ito ay mas mahusay, ngunit umaasa pa rin sila sa mga panlabas na mapagkukunan. Inatake ka ng Imperial Assassin Union. Nakangiting sabi ng matanda. Umupo din si Linfang. Oo, nasa daan. Sino ba talaga sila? Tanong ni Linfang. Alam ba ng matanda? Hindi mo maiisip kung sino sila. Mahaharap ka sa maraming mga panganib sa taong ito, ngunit kumbinsido ako na palagi kang makakahanap ng mga solusyon. Maraming mga henyo ang mahuhulog, ngunit umaasa ako na ikaw ay mabuhay at maging mas malakas. Ang demonyong emperador, 1,000 taon na ang nakalilipas, ay nagtagumpay sa lahat ng mga paghihirap. Sana ganoon din ang gagawin mo. Sana hindi ka nalang naging emperador ng Bahuang Province. Nakangiting sabi ng matanda, ay explore ang mundo at tingnan kung gaano ito kalawak. Sa isip ni Linfang, kumikislap ang kanyang mga mata. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1459, paano maging emperador? Si Linfang at ang matandang lalaki ay nag-usap ng ilang sandali. Nag-usap sila tungkol sa paglilinang, mga espada, ang matanda ay nagturo kay Linfang ng ilang bagay. Tinanong din ni Linfang ang matanda tungkol sa kanyang karamdaman, ngunit umiling lang siya at iniba ang paksa. Hindi may pilit Linfang. Nang matapos silang mag-usap, nagpa siya si Linfang na umalis. Kailangan mo ba ng espada ni Emperor Wu Tianjian? Tanong ng matanda, na nakangiti kay Linfang. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay lumulutang sa ibabaw ng kamay ni Linfang, gusto nitong manatili kay Linfang. Iniunat ni Linfang ang kanyang kamay at hinawakan ito. Tumiti si Linfang at hinaplos ang espada at sinabing, Bata, matagal mo na akong kasama, pinrotektahan mo rin ako, ngayon dapat kang manatili kay Lolo dahil nag-iisa lang siya dito. Biz. Ang espada ay gumalaw pabalik sa itaas ng ulo ng matanda. Ayaw mo talaga? Nakangiting tanong ng matanda. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay hindi isang ordinaryong sandata, ito ay isang nakakatakot na imperial na sandata. Malinaw na alam iyon ni Linfang. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay buhay at kayang umatake ng mag-isa, tulad ng isang tao. Tumiti si Linfang at umiling. Mister, kailangan kong lumakad sa sarili kong landas. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay hindi ko espada, kaya hindi ako makakaasa dito. Mas mabuti kung mananatili ito sa iyo. Magkikita tayong muli. Yumuko si Linfang at umalis. Tumingin ang matandang lalaki kay Linfang at ngumiti. Nang makita niyang dumating si Linfang, naisip niya na para ito sa espada ni Emperor Wu Tianjian. Alam niya kung gaano ito kahalaga at ilang beses na nitong nailigtas si Linfang. Ngunit hindi, pumunta si Linfang upang makita siya. Tuwang-tuwa ang matanda sa kanya. Pagkaalis ni Linfang, ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay patuloy na sumipol at nakasisilaw sa libingan. Natuwa ang mga taga-Janj dahil naisip nila na ito ay isang magandang senyales. Sa kalangitan, ang lakas ng hangin, kulog at espada ay gamulong sa mga alon. Maraming tao ang nagtaas ng ulo upang makita si Linfang na umaakyat sa hagdanan patungo sa Tiantay. Lumabas ang dalawang magagandang babae nang marinig siya. Inakbayan sila ni Linfang at hinaplos ang kanilang mga ulo, ngumingiti sa napaka-wrangle na paraan. Matagal na siyang hindi umaalis, pero namiss niya ang mga ito. Kumusta ang lahat sa bahay? Tanong ni Mengqing, nakangiti kay Linfang. Lahat ay perpekto. Ang mga gumawa sa iyo na maging hayop noon ay patay na lahat. Pinatay ko ang bawat isa sa kanila. Ang Yunhai sect ay tunay na nabuhay muli. Lahat ng tao sa Imperial Palace ay okay din. Sabi ni Linfang na nakangiti pabalik. Linfang, kailan mo ako dadalhin doon? Galit na tanong ni Qiu Yuzin. Tumiti si Linfang, hintayin mo kung kailan ako naging emperador, magsasama-sama tayong lahat. Nag-aalala si Linfang. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Qiu Yuzin at Xinye sa una nilang pagkikita? Nang sumunod na mga araw, si Linfang ay nagsagawa ng kultibasyon ng mahinahon sa kanyang kastilyo. Patuloy siyang nakikipaglaban sa kanyang sarili, sinusubukan na maunawaan ang puwersa ng lupa at ng langit. Matapos linisin ng mga ilaw ng gate, mas naunawaan niya ito.
Makalipas ang isang buwan, nang hindi gumagamit ng abstruse energies, maaaring talunin ni Lin Fang ang kanyang sarili, ang isa na 10 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Bukod doon, nag-aral din si Lin Fang ng Enlightenment Marks. Pagkalipas ng 3 buwan, muling nag-away si Lin Fang at ang kanyang sarili. Ang paglipad ng hagdan ay tila sisabog sa kanilang laban. Ang ilusyong iyon ay si Lin Fang ngunit may puwersa ng 100 beses na mas malakas. Hindi maaaring manalo si Lin Fang laban sa kanyang sarili na umaasa lamang sa puwersa, ngunit gamit ang mga espesyal na kapangyarihan, maaari niyang labanan ang kanyang sarili kahit papaano. Lumalakas ang kanyang katawan habang mas naiintindihan niya ang puwersa ng lupa at langit. Sa sandaling iyon, si Lin Fang ay humihinga ng malalim. Katatapos lang niya ng isa pang laban. Sa ilusyon, may nakita siyang silhouette na nakangiti sa kanya. Kapatid, sabi ni Lin Fang kay Mo Chen. Tumanggo si Mo Chen at ngumiti. Lin Fang, ang iyong pangunawa sa force condensation ay lalong nakakatakot. Sa bilis na iyon, magagawa mong talunin ang iyong sarili ng puwersa ng 100 beses na mas mahusay at sa loob ng wala pang 2 taon. Ang 2 taon ay isang mahabang panahon at iyon ay 100 beses na mas malakas. Sabi ni Lin Fang. Hindi siya nasiyahan. Kailangan niyang maunawaan ang puwersa ng lupa at langit sa pinakamataas na antas nito, kung hindi ay mahirap lampasan ang kanyang sarili. Kapatid, gaano kalakas ang puwersa ng isang tao para makalusot sa Huangqi layer? Tanong ni Lin Fang. Ang puwersa ng ikatlong ilusyon ay 1,000 beses na mas malakas. Dapat nasubukan mo na, 1,000 beses ang iyong puwersa, ano sa palagay mo? Nakangiting sabi ni Mo Chen. Tumiti ng pilit si Lin Fang at umiling. 1,000 beses. Masyadong malakas iyon. Mahirap maging emperador. Isip ni Lin Fang. 1,000 beses na mas malakas. Plus cosmic energies. Gaano kalakas? Hindi nakakagulat na ang mga emperador ay kabilang sa ibang mundo. Siyempre, yan ang dahilan kung bakit kakaunti ang mga emperador sa bahwang. Bukod pa rito, kailangan ng mga emperador ng panahon para maging mas malakas. Hakbang-hakbang, ang ilang tao ay nakalusot sa ika-9 na layer ng Zunqi, ngunit napakalayo pa rin mula sa paglusot sa Huangqi layer. Ang mga high-level abstruse energies ay mabuti, ngunit dapat mo ring makita kung gaano kalakas ang isang cultivator ay gumagamit ng puwersa. Ang marubdob na pag-aaral ng mga abstruse energies at pagtutok sa pakikipaglaban ay magagandang bagay, ngunit kailangan mo pa ring tumuon sa puwersa. Nakangiting sabi ni Mo Chen. Ang pagiging isang emperador ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Sinabi ni Mo Chen na ang ilang mga cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zunqi ay may hindi kapani-paniwalang abstruse energies, ngunit hindi maintindihan ang puwersa. Naisip ni Lin Fang at pagkatapos ay sinabi niya. Isang puwersa na 1,000 beses na mas malakas, anong uri ng pakiramdam iyon? Haha, makikita mo kapag naabot mo na. Sinabi ng aming guro na kapag nakapag-deploy ka ng puwersa na 1,000 beses na mas malakas kaysa sa iyo, may nangyayari sa iyong katawan at mararamdaman mo ito. Kapag hiniram mo ang lakas ng lupa at langit, nakikinig ito sa iyo, ngunit kapag nagtagumpay ka na magkaroon ng puwersa na 1,000 beses na mas malakas, ito ay bahagi mo. Parang mga kamay at paa mo. Iyan lang ang paraan para maintindihan mo at ma-absorb mo ang cosmic energies. Sa madaling salita, kung walang puwersa na 1,000 beses na mas malakas, kahit na maramdaman mo ang lakas ng kosmiko, hindi ito bahagi ng iyong katawan kaya hindi mo ito magagamit ng maayos sa labanan. Paliwanag ni Mo Chen. Noong nakaraan, pinangarap ni Lin Fang ang tungkol doon. Noon pa man ay iniisip niya kung paano maging isang emperador, at ngayon alam na niya. Tayo na, Lin Fang. Pumunta tayo sa langit sa itaas ng langit. Tara na at makinig tayo sa mga turo ng ating guro. Sabi ni Mo Chen. Lin Fang halika. Sabi ni Emperor Yu, pagkatapos ay umupo sina Lin Fang at Mo Chen. Tumiti ang guro sa kanyang mga alagad, hindi siya mahigpit na guro. Guro, sabi ni Lin Fang, nakangiti at tumanggo kay Emperor Yu. Si Mo Chen, Lin Fang at ang iba ay nakaupo kasama ng iba. Napakalakas mo na, ayokong istorbohin ka. Parang sigaw mo at mapapabagsak mo ang mga kaibigan mo. Nakangiting sabi ni Emperor Yu. Napahiya si Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1460, makapangyarihang pag-atake. Walang problema, gusto kong pumasok sa mga klase. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Sige, sinabi ko sa mga kapwa mo disipulo kung paano maging emperador. Malamang na sinabi sa iyo ni Mo Chen ang ilang bagay. May gusto ka pa bang itanong? Tanong ni Emperor Yu kay Lin Fang. Gusto kong malaman, gaano kalakas ang cosmic energy kumpara sa abstruse energy. Sinabi ni Mo Chen kay Lin Fang na kung ang puwersa ng isang cultivator ay 1,000 beses na mas malakas, may nangyari sa kanilang katawan. Nangangahulugan ito na ang kosmikong enerhiya ay kailangang maging isang tiyak na halaga na mas malakas kaysa sa abstruse na enerhiya upang maging cosmic na enerhiya. Bakit mo natanong? Tanong ni Emperor Yu, ang puwersa ng mga emperador ay 1,000 beses na mas malakas sa aking pangunawa. Para sa mga Zun cultivator, ang enerhiya ng kosmiko ay masyadong malakas, kaya nabibilang sila sa dalawang magkaibang mundo. Nalampasan ko na ang ika-6 na layer ng Zunqi, ngunit maaari kong patayin ang mga cultivator ng ika-9 na layer ng Zunqi. Kung lumakas ako ng kaunti, mapapatay ko ang mga cultivator sa pinakatuktok ng ika-9 na layer ng Zunqi,
ngunit pakiramdam ko pagkatapos nito, gaano man ako kalakas, hindi ko matatalo. Mga emperador, mahina hong sabi ni Lin Fang. Guro, narinig ko rin na hindi matatalo ng mga Zun Cultivator ang mga emperador. Nagulat si Emperor Yu, tumingin siya kay Lin Fang sa kakaibang paraan. Ano ang iniisip ni Lin Fang? Ang mga kapwa-disipulo ni Lin Fang ay pareho sa kanya, mayroon din silang pakiramdam na ang mga emperador at Zun Cultivator ay kabilang sa dalawang magkaibang mundo. Tumiti si Emperor Yu at tumingin kay Mo Chen. Sabihin mo sa kanila. Tumiti si Mo Chen at tumango. Sa inyong lahat, kung sino mang may lakas ng layer ng Zun Qi, ang makakatalo sa isang emperador, ikaw iyon, Lin Fang. Ako. Nagulat si Lin Fang. Ano? Siyempre, ito ay isang kung. Ang iba ay mukhang dismayado ngunit nakangiti pa rin kay Lin Fang. Talaga, ikaw. Hindi ko naman sinasabing hindi malakas yung iba. Maaari mo bang subukan at hulaan kung ano ang kalamangan ng mga emperador kumpara sa mga Zun Cultivator? Tanong ni Mo Chen. Siyempre, mayroong dalawang bagay, isang puwersa na 1,000 beses na mas malakas na nangangahulugang magagawang mag-fuse kasama ang lupa at langit, at pagkatapos ay ang cosmic energies. Wala sa alinman sa mga iyon ay madaling maisakatuparan bagaman. Para sa isang Zun Cultivator, kung walang puwersa na 1,000 beses na mas malakas, imposibleng talunin ng isang emperador. Ang kakayahang mag-fuse kasama ang lupa at langit ay isang ganap na kinakailangan. At imposibleng labanan din ang mga cosmic energies. Ang mga abstruse energies ay malayo sa pagiging kasing lakas, ngunit paano naman ang dalawang uri ng napakalakas na abstruse energies? At 3 uri, 4 na uri, 7-8. Hindi sapat, kung hindi iyon sapat, kung gayon kailangan mong gumawa ng higit pang mga uri ng abstruse energies na magkasama, at pagkatapos. Mabagal na sabi ni Mo Chen. Naunawaan ng lahat ang ibig sabihin ni Mo Chen sa sandaling iyon. Namangha si Lin Fang sa buong probinsya dahil alam niya ang napakaraming uri ng abstruse energies at ang kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi kapanipaniwala dahil kaya niyang pagsamahin ang mga ito. Kung mas mahusay ang mga abstruse fusion ng isang Zun Cultivator, mas maraming pagkakataon na kailangan niyang talunin ang mga emperador. Mayroon kang mahusay na kakayahan, Lin Fang. Kahit na pagkatapos mong maging emperador, magiging hindi kapanipaniwala, malamang na ikaw ang magiging pinakamalakas sa aming lahat. Sabi ni Rou Exi. Siyempre, huwag subukan at labanan ang mga emperador. Kung kaya mo, pag-aralan mo muna ang cosmic energies. Mas mainam na maging emperador ka bago hamanin ang ibang mga emperador. Sabi ni Emperor Yu. Nag-aalala siya na si Lin Fang ay pupunta at saktan ng isang emperador na mag-isa. Naiintindihan ko, sabi ni Lin Fang na tumatango. Guro, pag-aralan muna natin ang puwersa ng lupa at langit o abstruse energies. Sabi ni Mo Bei, kung gusto mo, ang pinakamahalagang bagay ay ang determinasyon. Kapag sa tingin mo kailangan mong maunawaan ang isang uri ng lakas, pag-aralan ito, hindi na kailangan ng isang partikular na pagkakasunod-sunod. Maaari kang makipaglaban kay Mo Chen, ipapakita niya sa iyo kung ano ang pakiramdam ng puwersa pati na rin ang mga high-level abstruse energies. Sabi ni Emperor Yu, sige, gawin natin. Nakangiting sabi ni Xingzan. Gusto niyang subukan. Sige, ipapakita ko sa iyo. Sabi ni Mo Chen na nanunukso. Tumalon si Xingzan sa harap ni Mo Chen, at bigla, hindi na siya mapangiti. Ang puwersa ni Mo Chen ay nang-aapi sa kanya nang hindi kapanipaniwala na may puwersang 100 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Hindi malayo si Lin Fang, ngunit naramdaman din niya ang puwersa. Gaya ng inaasahan, nang gustong mag-counter-attack ni Xingzan, ngunit bumagsak siya. Hindi niya kinaya ang gayong mapang-apang puwersa. Ano ang pakiramdam? Tanong ni Mo Chen. Ulit, galit na sigaw ni Xingzan. Lumabas mula sa kanyang sungay si Bestial Qi sa pagkakataong ito. Sige. Tumiti si Mo Chen, na wala ang kanyang mapang-apang lakas, ngunit may impresyon si Xingzan na kontrolado ni Mo Chen ang sitwasyon. Lahat ay may parehong impresyon, maging si Lin Fang ay namangha. Ang espasyo sa paligid ni Xingzan ay naging isang hola. Ang puwersa ni Mo Chen ay 1,000 beses na mas malakas, na isang kinakailangan upang makapasok sa Zun Qi layer. Si Lin Fang at ang iba pang mga disipulo ay namangha. Si Mo Chen ay isang cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zun Qi. Nasa mataas na antas din ang kanyang mga abstruse energies. Nangangahulugan ba iyon na malapit na siyang maging emperador? Alam mo ba kung paano bumuo ng isang maliit na mundo? Tanong ni Mo Chen. Si Lin Fang ay namangha, isang puwersang 1,000 beses na mas malakas. Ang maliit na puwang na iyon ay naging sariling maliit na mundo ni Mo Chen. Ipapakita ko sa iyo. Nakangiting sabi ni Emperor Yu. Lumitaw ang isang hindi kapanipaniwalang mapang-api na enerhiya na nagpa-suffocate sa lahat. Si Emperor Yu ay kalmado lamang na nakaupo doon, ngunit ang lakas na ibinibigay niya ay nakakabaliw. Guro, kapag nag-away ang mga emperador, sabi ni Lin Fang, iyon talaga ang pinupuntahan ko. Dalawang uri ng enerhiya ang kailangang mag-intertwine. Para dyan kailangan mo ng cosmic energies at isang puwersa na 1,000 beses na mas malakas kaysa sa iyong sarili. Sabi ni Emperor Yu, tumango si Lin Fang, 1,000 beses na mas malakas. Boom! Sa sandaling iyon, malakas na yumanig ang lupa. Tila babagsak ang lupa at langit, pati na ang maliit na mundo ni Emperor Yu. Boom, boom. Lahat ay nakatingin sa paligid.
Anong nangyayari? Parang guguho na talaga ang mundong iyon. Itinaas ni Emperor Yu ang kanyang ulo at lumitaw ang matatalim na ilaw sa kanyang mga mata. Biz. Lumitaw ang mga naglalakihang ulap, at pagkatapos ay lumitaw ang itim na butas. Mula dito, lumitaw ang isang silweta. Emperor Qi, si Lin Fang at ang iba ay namangha. Sinasalakay ni Emperor Qi ang maliit na mundo ni Emperor Yu.